Ang susunod na programa ay rated PG. Ito ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang para sa mga batang manonood. The no votes have it. Nang si Arab noong 1998, nakalugmok pa rin tayo sa gitna ng isang krisis pang-ekonomiya. At natural, ang pinaka-apektado ng isang krisis pang-ekonomiya ay ang mga mahihirap. Nung papasok sa 2001, marami ng tanong na naiungkat ang correspondence. Si Arab na para sa mahirap, hindi pala mahirap. At si Arab na para sa masa, makamasa ba siya? Ito ang pinaka-primera klaseng village sa Tagaytay. 200 hektaryang puros magagarang mansyon. Itinuturong pag-aari ng Presidente Estrada ang No. 1 Woodlands Drive, ang pinakamahal na cabin sa lahat. Nagkakahalaga ito ng 75 milyong piso. Makikita na ang kapitbahay ng Pangulo ay ang kanyang mga barkada, gaya ni na Telecom czar Jaime de Chavez. Si Rolando Asis, may-ari ng Maalikaya Health Club. Ang kapatid ni Executive Secretary Ronnie Zamora na si Manny Zamora. Si Agriculture Secretary Ed Angara at ang spiritual advisor ng Presidente na si Brother Mike Velarde. Nang iboto ng mahigit sa 12 milyong Pilipino si Erap bilang Presidente, inakala ng marami, siguro kung ano siya sa kanyang mga pelikula, ganun din siya pagdating sa pagka-presidente. Makamasa siya sa kanyang mga pelikula, di ba si Asyong Salonga? Pero hindi nila inakala na ganun din siya sa pamahalaan o di kaya sa tunay na buhay. Nang ma-interview namin ang arkitekto ni Erap, dun lumabas yung hilig niya talaga sa kanyang mga tahanan. Ika nga, the finer things in life. Among all the president's women who had the most homes built for herself. Well, I think it would be Lain Enriquez. Sa ere kitang-kitang apat na bahay sa Wakwak ang kapantay nito. Sa 796 to 800 Harvard, ang pinakamalaki sa mga mansyon na sinasabing pag-aari ni dating Pangulong Estrada kay Arnie Enriquez. At dito may matatagpo ang mini theater, merong beauty parlor, may gym, may sauna. Marami na akong napasok ang mga bahay na magaganda, magagarbo. Ngunit ang napasok ang aming mga bahay ni Erap ay masasabing nakakalula. Alam mong pinagugulan ng maraming kayamanan. At ang tanong dyan is kung saan nanggaling ang kayamanang ipinagpondo dito sa mga ginawang bahay. Ang isa pang tanong, sa gitna ng sinasabi niyang bangkarote ang gobyerno, pinagastahan ng mahigit 50 milyong piso ang kanyang presidential residence. Aaminin ko, kahit nawarningan na ako na malulula ako sa makikita ko sa dating presidential residence, ay nabigla pa rin ako. Okay, ito na mo yung shower. This is the shower of the former first lady, not the president. Bagamat tinanggal na mga mamahaling gamit at dekorasyon, bakas pa rin ang ganda ng bahay. Nilimas na ni Erap ang mga ibang gamit sa palasyo nang ito'y patalsikin bilang Pangulo. Ito naman po yung dating presidential dressing room, yung Pangulong Erap, na ngayon ay converted na sa isang conference room. So laki lang ang dressing room, nagawa na nalang conference room. Di ba may kasabihan nga, lahat naman ng presidente nagnanakaw, anong pinagkaiba niyan? Pero marahil pagod na ang Pilipino sa presidenteng nagnanakaw. Sana naman, una nagulat tayo sa Boracay Mansion, sunod yung mga bahay ng kanyang mga asawa, kanyang mga babae, kanyang mga anak. At pangatlo, pati yung mga bahay na binigay niya di umano sa kanyang mga kaibigan. Pinuntahan namin sa Baguio yung mga cottages. Naku, grabe. Ito ang building number 1 na di umano'y regalo ng Philestate kay Pangulong Estrada. Imported pa ang mga troso mula sa Canada. May 5 engranding kwarto. Ang presyo, 40 million pesos.
one of the log cabins there was promised to the President. I can strongly say this because I have talked to some of the workers working in the area and they informed me na bumibisita naman dito si President Erap. Marami ang hindi naniniwala pagka sinasabi ko na high school ako nang maganap ang unang EDSA. Bilang correspondent sa pangalawang EDSA, nung ako na ang nag-cover, panghihinayang ang nadama ko. Panghihinayang dahil hindi na isa katuparan at binigo ni Erap yung pangarap ng mga taong naghatid sa kanya sa Panguluhan. Hindi tayo natuto sa aral ng kasaysayan. Una-una sa akin, ang babae, okay, babae ako, si Oreta. Siya ay kapatid mismo na ng unang-unang dinipkas ang buhay niya. Madam, nagsayaw. Sumayaw pa, napaka, nagdi niya. Sino ba po ito sa labing isa? Defensor! Sayang siya! Meron sana siyang magandang kinabukasan pagdating ng panahon. Asang pagkapekap, matalino niya bilang lawyer. Humanga ako sa kanya unang-una. Pero dahil sa paposisyon lang ng kapatid niya, inupulan ang asawa niya, dahil doon nawala ang pagkatao niya bilang isang Pilipino, ipinaglalaban ng karapatan bilang isang Pilipino. Nasa sa na ngayon ang mga karapatan nila. Nag-aral pa siya, gaga siya. Sino pa po doon? Sino pa doon kumuha ng pera? Si Osmeña. Ano ginawa niya? Sino Osmeña? Dalawa Osmeña. Ay, si Bakla. Makukulong ako niyan. Nung EDSA 2, doon kami nagulat. Doon di kami natuwa, pero higit sa lahat, doon kami natakot. Dahil noong 1986 ang sabi namin, iisang beses lang maaari mangyaring EDSA. Pero bakit pagkatapos ng 15 taon, kailangan mong tanungin kung saan tayo nagkamali muli. Tama na! Sa EDSA, marami ang nangako na ayusin na natin ang ating bansa. Na hindi na tayo mag-aaway-away, na hindi na tayo papayag na merong magnanakaw sa gobyerno. Ang tanong, kailan tayo magtutulong-tulong para tuparin ang lahat ng ito? Gloria Macapagal Arroyo, Vice President of the Philippines, do solemnly swear that I Matapos na masipa si Erap mula sa Malacanang, allergic siyang makipag-usap sa media at galit na galit pa nga sa Channel 2. Sabi niya pa sa amin nung naabutan namin siya sa Baguio, kami raw ang may kasalanan kung bakit siya bumagsak. Sa katunayan, dun nga sa interview namin, ilang beses namatay yung camera dahil naubusan ng baterya at sinasabi niyang sinasabotahe raw namin ang interview sa kanya. Pero hindi ko alam kung nadaan sa ngiti o nakulitan lang. Nagbigay din siya ng interview sa amin. How do you think the media has treated you, especially now, after everything that has happened? Lalo na po kami, ABS mo. Lalo na kayo. Kayo, number 1 ang happy sa akin. Hindi ko malaman kung ano nagawa ko sa ABS-CBN. I think it's also responsible. We have also, every TV station, every media has its own responsibility. Ang masakit doon hanggang sa huling sandali, mukhang hindi niya naiisip na may nagawa siyang mali. Now, sir, looking back, is there anything that you have done differently? No, I think we've done the same. Yes. You don't regret a moment that has happened in the past 2.5 years? The only regret is that, well, it's maybe because I avoided bloodshed and violence. That's why I had to sacrifice and to step down. Yung lahat ng paratang na inilabas laban kay Erap na impeachment, anong tingin niyo doon? Hindi pa naman natatapos. Hindi pa tapos. There's the proper court to do that. Cannot be a mob rule! Nung EDSA 2, bida kami mga taga-media. Pero matapos ang EDSA 3, nagmukha kaming inutil. Akala namin, namulat na namin yung mga tao. Yung pala, kaming mga taga-media ang kailangan mamulat
sa kung ano talaga ang gusto ng taong bayan. Kung talagang mas makasalanan si Erap, bakit hindi nila pinapatuloy ang laban nila? Bakit hindi nila pinapatuloy? Bisayaw na lang ako, nganuwa nila gipadayon ang impeachment trial. Anong nagukot man sila? Hindi ka naniniwala? Hindi! Siguro ang pinaka nakita ko sa EDSA 3, yung kung gaano karaing Pilipino ang hindi naniniwala na nasa kamay ng pamahalaan ng solusyon sa kahirapan nila. At kung gaano ka-desperado sila na maghanap ng solusyon, pero wala rin silang solusyon. Sa EDSA 3, doon kami nagising. Nung EDSA 1 tsaka EDSA 2 kasi, akala mo na bago mo yung buong lipunan. Akala mo nga na bago mo yung buong mundo. Hindi pala. Nang gawin namin ang episode na gutom, dito ko masasabi na sa lahat ng storya marahil na nagawa ko ngayong taon, talagang marami akong natutunan dito. Natutunan na buksan ang aking mga mata na marami sa ating mga kababayang Pilipino ay hindi lang talaga hirap sa buhay, kundi salat na salat sa kakayahan. Sa 3 years old, dapat nakakapagsalita na ang isang bata, nakakapaglakad na, nakaintindi na, nakausap mo na. Hindi ito nagagawa ng batang ito, malnourished si Maria Lynn. Hindi mahirap intindihin kung bakit kulang sa protina ang bata. Sa bahay ni Marilyn, 3 pirasong tuyo ang pinaghahatian ng 5 bata at 2 matanda. At dahil kulang na kulang ito, binubudbura na lang ng asin ang kanin. Nag-iiba po ba yung lasa niyan? Oo, ba? Ano yung lasa po pag may asin na yung bigas? Masarap na. Masarap na? So okay na walang ulam. Sa ganitong trabaho, madalas namamanhid ka na dahil marami kang nakikitang kahirapan sa pang-araw-araw na ginagawa mong coverage. Kaya nung ginawa namin yung gutom episode, hindi ko akalain na ganun magiging kalakas ang impact nito sa mga manunood. Konti ang pagkain, kaya ang kakain lang muna ay yung papasok sa eskwela. Nanonood lang ang ibang anak niya habang kumakain ang kanilang kuya. Nang matapos na ito, agawan na ang kanyang mga kapatid sa tira. Isa sa mga ikinagulat ko nung nagpunta ako sa Ormoc, yung mga sinasabi nila, yung mga matatanda, nakakabuang daw ang gutom. Nakakabuang pala talaga. Dinartulina ni Aling Minita na parang preso si Rodolfo dahil nanununtok at nananakit daw ito kapag nakawala. Hindi siya naliligo, dito na rin dumudumi at tinatapon na lang palagi ang pagkain. Dinartulina din ni Aling Florentina ang kanyang anak, si Emelinda. Bagamat aminado siyang ipinanganak daw itong malnourished, naniniwala siyang nasiraan ito ng ulo ng iwan ng kanyang asawa. Sa unang tingin, mukhang matino si Emelinda hanggang sa ito'y magsimula ng magsalita. Kaya sa gabi, hindi talaga makapagpamasok ka ng trabaho. So, nagpuntaan yung may-ari doon ng trabahoan mo, sasabihin nun, hindi nakapagtapos siya nagmaniwala dyan. Pupuntahan niya. Pupuntahan niya. Kung sinasabi mo sila ulo, bakit pupuntahan niya doon niya, papasukan mo, sabi na, nag-aaral ko ng suri, kasama ko pa nga si Barit, nag-aaral kami, gabi. Sabi niya, puntahan yun doon, papasukan mo, sabi, hoy, huwag mo papasukin yan, anak ko, kabuang yan. Yung problema ng kagutuman sa Pilipinas ay taon-taon na yun eh. Hindi na yun nawawala. Forever na yun nandun. Ang nakakainis lang, tuwing ilalabas namin, kuminsan magandang reaction. Ngayon magandang reaction, may gustong tumulong. Kuminsan, wala. Ngayon magandang reaction, maraming gustong tumulong. Pero hindi nasugong bayan. At kapansin-pansin, ang tumawag para magbigay ng tulong o donasyon, yung mga pribadong sektor, yung mga kumpanya, yung mga individuals, mga OCWs, ni isa na tumawag, walang official doon, walang binotong politiko. Nagbabalik tayo ngayon sa Baseco, 2 linggo mula ng palabas natin, mula sa correspondence ng storya nila. Masalamat po kami sa lahat ng nagbigay.
Matagal nang nilulumot ang isyu ng malaganap na pagkagutom ng maraming Pilipino. Nang ipalabas namin ito sa The Correspondence, marami ang naantig, marami ang nagkaloob ng kanilang tulong. Pero ang naisip ko, hindi natin sila naturuang tumayo. Binigyan lamang natin ng isda, hindi natin naturuang mangisda. Pasok dito, pasok. Ano sir? Ano nangyari dito sir? Ipinili namin yung unang titiran dapat. Oo, hindi na masyado safe. Para tulugan dahil narinig na namin yung mabalong pumipito. Sabi nila matatapang daw yung mga reporter. Pero hindi naman talaga tapang ang kailangan sa trabahong ito. Nalulungkot din naman kami pag masama ang balita. At marunong din kami matakot. Katapatan lang talaga sa trabaho ang kailangan. Delikado man ang trabaho, mas delikado kung walang magbabalita. Ilang taon lang nakaraan Kapitolyo naman ang Bastila ng nasunog o sinunog. Sa mga pangyayaring ganito hindi na lumalabas ang katotohanan, pinagbubulong-bulungan na lang ng tao. Inabot kami ng dilim sa daan. Sira ang kalsada, masukal ang paligid. Ambush area daw ito. Papunta kaming bayan ng Tipo-Tipo kasama namin si Mayor Joel Matura ng Tipo-Tipo Town. Ngayon, dito sa bandari itong kalsadang ito, kahapon lamang merong mga nag-set up ng isang ambush. At ang hinala ni Mayor, baka ang balak nila kami ang ambushin. At sa katunayan nga, binigyan ako ng barel dahil baka doon sakaling may mangyari, siguro alam ko na ang gagawin ko. Ano nga ba ang gagawin ko kung sakali? Nung naroon ako, aaminin kong hindi ko rin alam. Ang alam ko lang, 4 na oras akong kumapit sa isang Armalite. Isang napansin ko tungkol sa Mindanao, parang napakahirap ipaglaban ng mga storya tungkol sa Mindanao. Parang walang gustong makaalam, walang gustong makialam. Pero sa bagay, napakarami nga namang malalaking storya sa Maynila. Tungkol sa mga artista, tungkol sa mga intriga, tungkol sa pamumulitika. Whatever I will say will be backed up by our witnesses who courageously risk their lives hoping that someday, somehow, all these troubles will vanish. Their testimonies will be our story. It is a story not of hatred, not of Christian and Muslim conflict, not about military abuses. But this much I know, that our witnesses are out to tell the truth and the circumstances of June 2. Sa Mindanao, marami ang nagtanong sa amin kung ano ba talaga nangyari, ano ang totoo. Sa Mindanao, natutunan namin na hindi pala lahat ng totoo ay pwedeng sagutin ng oo at hindi, ng tama at mali. Maraming hindi nakita ang kamera sa Mindanao at kailangan namin iulat ng patalinghaga. Sana napakinggan niyo ang aming mga kwento. Ito ang taglay kong larawan ng labanan sa Lamitan. Ang sundalong ayaw paawat at buong giting na bumabanat sa kalaban. Maraming nagrambo noong araw na yon. Meron pang nagpatumbling-tumbling. Noong isang linggo, tumayo si Ed sa mismong pwesto ng sundalo sa kanto ng Rizal at Quezon Avenue sa Lamitan. At kahit siya ay napakunot noon. Dito nakapwesto maraming sundalo ng panahon yon. Pero mapapansin mo, mula rito, halos hindi mo makita yung simbahan. Pero baril sila ng baril mula dito. Ang tanong kung anong tinitira nila. Puno rito. Ang pinakamalapit na bahay makikita mo, nasa dulo pa ng kalsada. Hindi pala kita ang kalaban mula rito. Ni halos hindi mo makita ang kampanaryo ng simbahan. Kaya tan talagang nabugbog ng mga bala
ang mga bahay na punong-puno na sibilyan sa tabi ng simbahan. Sabi nila, ba't pa daw kami nagpunta na Afghanistan? Bukod sa delikado, hindi naman daw interesado mga Filipino viewers. Delikado nga, pero hindi totoong hindi interesado ang mga Filipino viewers. I got this one. Dahas at armas ang batas dito. Mas mahal pa yata ang kambing kaysa buhay ng tao. Ito pala ang Afghanistan. Hindi nalalayo sa gulo ng Pilipinas. Wala kaming imikan sa sasakyan. Naintindihan na namin ang babala nila. Terrible ang kasaysayan ng lugar na ito. Ang dating maganda at eleganteng syudad, ilang ulit ng sinagasaan ng digmaan, pero patuloy pa rin siyang ipinaglalaban. Kahit paano ay napatunayan namin na mas mauunawaan natin ang pangyayari sa daigdig kung ang magbabalita ay tayo ding mga Pilipino. Matapos may baba ang kargamento, nagmadali kami sumakay. Pero habang sumasara ang rampa ng eroplano, nakaramdam kami ng biglang lungkot. Kulang pa nga ang aming tinagal sa Kabul upang sapat na maintindihan ng bayang ito. Pero maraming pinabaon sa amin ng Afghanistan. Maraming bangungot, pero marami ring pangarap. Nakilala namin ang mga pangkaraniwang tao. Nakita namin ang mga bandido. Nakilala namin ang mga bayan. May mga makitid ang utak, may mga maganda ang loob. Dahil sa salamin ng Afghanistan, minsan nakita rin namin ang anino ng aming mga sarili. Kung sa 1998 marami nakatingin kay ERAP para iahon sila sa kahirapan, nakatingin sila sa isang tao para iahon sila. Palagay ko sa 2001 marami nagising sa katotohanan na nasa sa ating lahat, nasa kamay natin lahat ang ating kabuhayan, nasa ating kamay lahat ang ating kinabukasan. Yan ang pinaka-importante sa akin sa leksyon, pinaka-importante mga aral na pwedeng matutunan ng 2001 na wala sa kamay ng iisang tao, nasa kamay natin lahat. Tayong lahat ay may kapangyarihan. Kapangyarihan gumawa ng tama o mali. Nasa sa ating mga kamay kung paano natin gagamitin ang kapangyarihang ito. Siguro ang pinakakinagugulat ko taon-taon pagkatapos ng ilang krisis na dumaan, yung lakas ng mga Pilipino na pagtawanan ng krisis o hindi naman pagtawanan pero padaanin ng krisis na kahit papano hindi naman tayong lahat nagiging magnanakaw. Yung nasa ano pa rin lakas natin na maniwala pa rin na kahit papano may kinabukasan at gaganda ang buhay natin. Kung babalikan lahat ng naganap ng taong ito, masasabing it was the best of times and it was the worst of times. At para sa mga mamamahayag na katulad namin, napaka-exciting ng taon na ito. Pero isa rin nakita ko kung gaano kahalaga, kung gaano ka-importante ang responsibilidad naming mga mamamahayag. Sa kabila ng malamlam na year 2002 na papasok sa ating lahat, dahil sa malalang kalagayan ng ating ekonomiya, hindi ito magiging hadlang dito sa amin sa The Correspondents. Nangangako kaming maghahatid pa rin ng mga kwentong makatotohanan, naninindigan at higit sa lahat, makabuluhan. Minsan tinutuya kami ng mga tao, ang mga reporter daw nabubuhay kapag may gera, may gulo, may nakawan sa gobyerno. Sa 2002, paig naman kami mawalan ng trabaho basta ang kapalit, wala ng gera, wala ng gulo, wala na nakawan sa gobyerno. Parang napakahaba ng taong ito para sa mga Pilipino. Nagkaroon ng dalawang EDSA, nagkaroon ng giyera sa Mindanao, nagkaroon ng giyera sa Afghanistan. Pero kung tutusin mo, parang isang very interesting year na maging reporter. Pero kung noong 2002, mas magandang panahon para sa mga Pilipino, yun ang talagang interesting time na maging reporter. Kadalasan ang pinaka-importanting boses ay hindi galing sa pinakamalalaking tao. Pinakamagagandang storya ay galing sa mga ordinaryong tao. At yan ang gusto namin mangyari dito sa The Correspondents. Ibalik ang naunang formata nyo ng pagbabalita or journalism, ang pagkwento. Ano ba naman kami mga journalists?
kundi taga-kwento lamang. Mas mabigat na yung dala mo eh. Ay, mas mahirap yan. Mas mahirap yan. Matatapos na rin namin kalbaryo. Parang di Pasko eh. Parang Semana Santa. Sayang yung paligo ko. Sa susunod, pwede na tinapay na lang. Siyempre, pala mo, bacon dala eh. Nabigat pa ako sa akin. Nagkakasubukan niya yun. Mrs. Watari, yung pong nagbigay, dadalhin po namin sa Tondo, ditong mga kaloob yung bigas. Sa susunod na ho, tasty na lang ang padala nyo. Para pareho din naman epekto nun.